Si Lodema de la Cruz Doroteo o mas kilala bilang Teacher Diday ay miyembro ng Tribong Dumagat, isang katutubong komunidad na matatagpuan sa bulubundukin ng Sierra Madre sa lalawigan ng Rizal. Siya ang kauna-unahang miyembro ng kanilang tribo na nakapagtapos ng kolehiyo. Ito ang nakakabilib at nakaka-inspire na kwento kung paano ibinahagi ni Teacher Diday ang biyaya ng edukasyon sa kanyang kapwa dumagat. Lumaki si Teacher Diday na araw-araw naglalakad ng 1 oras papunta sa mababang paaralan at 1 pang oras pauwi. Dahil walang alarm clock, gumigising siya tuwing tumitilaok na ang mga manok. Kadalasan, walang oras maghanda ng agahan, kaya't nagluluto na lang sila ng kamote at kinakain ito habang naglalakad ng nakayapak, tumatawid at lumulusong sa 13 ilog para makarating sa paaralan. Isang malaking inspirasyon si Teacher Diday sa kanyang mga katribo. At ngayon ay makakasama natin siya dito sa Kada Umaga upang magbigay ng inspirasyon sa ating lahat. Kaya mga kada, let's all welcome Teacher Diday! Hey! Good morning, Teacher Diday! Ayun po, Welcome to Kada Umaga, Teacher Diday! Nakita rin tayo sa wakas! Yes po, ma'am. Alam niyo po, si Teacher Diday, mga 2 beses na dapat nag-attempt pumunta dito sa studio natin. Pero ano nangyari, Teacher Diday? Ayun po, dahil mataas ang tubig din. Oo, sa ilog? Opo, sa ilog. Dahil 13 ilog po yung tatawirin. So kahit lakad ay mahihirapan po tayo magkita. Opo, kaya buti na lang po ngayon. Dahil mainit, so ayun po, nakarating po dito ng maayos. Yes, mapalad tayo na nandito si Teacher Diday sa wakas para bigyan tayo lahat ng inspirasyon dahil kakaiba po talaga yung pinagdaanan ninyo. Pakiilarawan nga sa ating mga kada kung ganong kalayo po yung inyong binabiyahe para makarating sa, katulad nito, nasa Quezon City tayo. Opo. Ganong kalayo po yung binyahe ninyo para makarating? Ano naman po, yung lakad naman po, pero hanggang community, pwede naman po naka-motor. Or kaya ng monster jeep, yung mas malalaki at mas matataas na jeep kasi tumatawid ng ilog. Pero ang oras po namin, 1 oras pa baba po ng may sasakyan. And then, bibiyahe na po yun hanggang sa bayan po ng Tanay or sa Sampaloc po. Ayun. Opo. And then, yun po, 3 hours po bago makababa po. Kasi hinihintay po bawat lugar na madadaanan ng jeep. So, ihintayin po yung mga pasahero. Ayun. Opo. Tapos meron pang konsiderasyon kung gaano kataas yung mga ilog na kinakailangan ninyong tawirin. Opo. Oo. Ito din po mismo ang pinagdaanan ni Teacher Diday para siya ay makapag-aral nung siya'y bata pa. Opo. Diba? Talagang, at nilalakad nyo lang to, Teacher Diday, diba? Yes, ma'am. Talaga. Lakad po, 1-on-1. Opo. Minsan po, pagka, halimbawa, kasi pag bata ka pa, ayaw mong pumasok. Nakakapagod na, ganyan. Ihahatid ka po ng mga magulang or kaya kung alin yung mga eldest na kapatid mo, ihahatid ka sa school. Bababa ka nila, yung sa likod po nakalagay. Oo, pasan sa likod. Opo, or kaya dun sa balikat nakasunong. So, ganun po, para makapunta sa school. Sa paaralan lamang. Opo. 6 na taon mo yung ginawa. Opo. Tama. Opo. Tapos yun po, nakita ko na sila nga nagtsatsaga sa akin, ihatid ako. Ako pang mag-aaral yung gagawin. Mapapagod pa ba May ako? naghahatid sundo pa talaga sa'yo. Sa haba at sa hirap nung paghatid at pagsundo. Opo, at saka ang alam ko, nung mga panahon nag-aaral ka, Teacher Diday, talagang wala po talaga kayong mga school supplies. Ay, opo. Dati po pag may ganun kaming, ay kahit ganun na yung lapis, talagang pagtsatsagaan mo yun kasi
baka sa sunod pang buwan o sa sunod pang buwan, pag nakabenta ng saging or kamote, doon ka mabibilhan ng extra na gamit. So, kailangan mo yung extend. Tapos yung papel mo po, yung unahan ng papel, may sulat na yun hanggang doon sa bottom para lang matipid. Ganun po. So, Opo. bawat espasyo ng papel ginagamit. Opo, mapakahalaga. Sa amin po kasi ginto, yung ginto sa amin, nandun lang sa lugar namin. Pero yung sa amin na ginto, yung papel at lapis. Wow. Kasi so, baliwala yung totoong ginto, yung gintong ginagawang alahas. Basic. Po. Sabi? Ayaw po namin ng... Mas mahalaga yung mga lapis at papel. Opo. Grabe. So, ikaw lang mag-isa ang nag-aaral noon? Or marami ka rin mga ibang kasamang bata? Mas madami po kami na nag-aral. May mga ate din po ako nakakasama, mga kuya, ganun po. Kaya lang po, dahil sa layo ng nilalakad namin, tapos yung edad po ng mga nag-aaral, so nahihiya na pagka elementary, gagraduate ka pa lang, tas dalaga ka na. So, mahiya po yun. Kaya ang tendency, hindi na po magpapatuloy. Opo. Tinatapos na lamang yung elementarya, tapos tapos wala na. Opo. Minsan nga po hindi pa nakagraduate ng elementary, titigil na. Kasi po yung the way din po na paano yung pagpasok mo ng school, paano yung pambili mo ng gamit, paano yung... Opo. So, yun din po yung naging isang problema. Paano kung wala kaming gamit, mahihiya kaming pumasok sa paaralan. Anong reaksyon ng mga kaklase mo, Teacher Diday, noon? Alam ko minsan ginagamit mo nga dahon yung papel. Ang ginagawa po namin, kasi po, noon pa lang, tinuruan na po kami. Magluluto ang mga nanay namin para may ibenta kami o kaya ipalit. Dati po kasi ganoon, palit. Sige, may baon akong, may baon akong ganito, palit ay. Kahit 3 peraso o kaya yung pinaglumaan na lapis, ganun po. So, yun po yung ginagawa ko kasi nakikita ko mo doon sa mga eldest sa akin na meron kaming resources pala. Okay, palit tayo. Barter tayo. Mabait po naman yung mga ibang IP, naiintindihan nila, mga indigenous people, naiintindihan nila yun. Pero yung mga batang hindi naman IP, anong nagiging reaksyon? Kasi po, siguro nakikita din nila na yung desidido ka. Naiintindihan naman na hindi naman sila nang bubuli. Minsan po, hindi maiiwasan kasi mga bata. Hindi po maiwasan na pagtatawanan ka kasi wala ka nung ganong gamit. Pero ang lagi namin, ako po, lagi kong sinasabi, kaya ako gustong mag-aral kasi para magkaroon ako ng gamit. Ganun po lagi. Ginawa mong incentive. Yung kakulangan, yun po yung laging ginagawa po namin na inspirasyon. Ako po, yun po yung nag-umpisa ako. Pero grabe yung pagpupursiging ginawa mo, Teacher Diday. Dahil si Teacher Diday po, katulad po na napanood nyo kanina, siya po ang kauna-unahang IP po ng Dumagat Tribe na nakarating, nakapagtapos ng kolehiyo. Diba? Ano po ang reaksyon ng inyong mga katribo? Gayong, alam kong meron pong panahon na medyo dinidiscourage po nilang kanilang mga miyembro na makapagtapos dahil sa takot na pag nakakita sila ng marangyang buhay, ng buhay sa labas ng komunidad, ng Dumagat, baka hindi na sila bumalik. Opo, isa din po yan. Parang nalagay, parang worth it ba? Na kung makakapag-aral kayo, makakatulong, ano yung maitutulong nyo. Tapos alam naman din po namin sa tribo namin na kung ano yung pangangailangan namin, yun yung kinikita ng mga magulang sa amin. Mag-iisda kami sa ilog, may ulam kami. Harvest lang kami ng ani, meron na po kaming prutas o kaya gulay. So, yun po, dun umikot yung buhay namin. Parang, kailanganin pa ba natin yung pag-aaral, yung edukasyon para tayo ay mabuhay. Nabubuhay naman na tayo dito sa bundok. Opo. Tapos, paano kung payagan namin kayong lumabas at ayaw nyo nang bumalik sa komunidad namin? So, gagayahin kayo nung iba pang mga susunod sa inyo.
So, paano nyo po sila na-convince na payagan po kayo na mag-aral hanggang makapagtapos kayo ng kolehiyo? Parang sila din po kasi na-challenge paano kung mag-fail yung pangarap. Sa tribo po namin, hindi kami sanay na nangangarap. Ganun po. Kaya para bang kontento na tayo sa kung anong meron tayo. Kung ano yung meron sa atin, ito na tayo, ganito na tayo, okay na sa atin to. So, yung pangarap natin ito, hanggang dito, ayaw natin ng mangarap kasi hindi natin kaya. So, yun po. Kaya nung time po na magkaroon po na mayroong mga nagpupunta, nag-outreach program po sa mga dumagat, ganyan. Hanggang sa nakita po nila, tinanong nila yung mga elder na gusto po ba ninyo makapag-aral yung isa sa mga apo or anak ninyo. And then, pumayag po kaagad sila. Yun po, dun po nag-start na tinutulungan tayo ng ibang tao. Bakit hindi natin tulungan yung sarili natin, yung tribo natin? Oo. At dahil dyan, itong si Teacher Diday, talagang bumalik talaga siya sa kanilang komunidad at tinulungan niya ang iba pa mga bata na makapag-aral nang hindi na tumatawid ng 13 ilog. Yes po. Nakapagtayo sila ng dormitoryo, Apo. ng bagsakan ng kanilang mga panindang gulay para hindi na sila pupunta pa ng bayan Yes at kung po. saan minsan ay niloloko pa sila Apo. sa presyuhan at ng training center. Apo. Diba? Talagang bumalik si Teacher Diday at tinupad niya ang pangako niya sa kanyang mga elders na babalik ako at tutulungan ko ang aking sariling komunidad. Opo. Oo. Tell us about that, Teacher Diday, yung elementary school na malapit-lapit na. Opo. Ayun po, yung dun po sa mismong community po namin, nag-put up po talaga kami ng Paadelan, Idinomagat. Yun po kung saan, yung Paadelan, Idinomagat, kasi hindi ready ang mga IP na mga bata namin. Ayan. Para, before po kasi 7 years old, 9 years old, magkikinder pa lang sila. Yes. So ngayon, hindi na pwede yung ganon. Dahil 5 years old, dapat na kinder na, nasa school na. So paano namin maire-ready si daycare? So, ginawa po namin, nag-daycare program kami, para yung mga bata, 3 to 4 years old, masanay makisalamuha. Ayun po, doon po nag-start. At paano namin tutulungan yung mga magulang? Ang mga magulang po namin, sila yung pang-araw-araw na nagtatanim. Kahit na umuulan, umaaraw, nandun sila para may aanihin. Yun po lagi. Sa tinagal-tagal na po namin sa bundok po ng Sierra Madre, tapos sa dami na ng mga pananim namin, paano namin matutulungan yung mga magulang namin? Sila po, hindi nakapag-aral. So, yun po talaga. Parang, paano namin ilalapit yung edukasyon para sa mga magulang din. Hindi lang sa mga bata, kundi sa mga magulang. Kasi magulang yung unang nangangarap para sa mga bata. Opo. Kaya ang ginawa po namin, livelihood education po. So, meron tayong itinayo para sa mga bata. Opo. At meron din tayong itinayo para sa kanilang mga magulang. Yes po, yun po yung nagiging training center na po nila. Na yung produkto namin, luyang dilaw, paano nila into ginger tea, turmeric tea, ganun na po. Opo. And then, before po kasi, ang tanim namin saging, luya, gabi, ganun, okay na yun. So, mabenta pala nila pagdating sa bayan yung prutas. So, yun po yung ginawa nila. Magtanim tayo ng rambutan, magtanim tayo ng guyabano, damihan natin yung nyog. So, ayun po. Hanggang sa, okay, sila na yung eagerness na nila, yung gustong-gusto na nilang mag-aral. Yun. Apo. So, talagang namunga na po talaga Opo, ma'am. yung mga sakripisyong dinanas nyo po para makatapos at para makapag-give back sa inyong komunidad. Opo, ma'am. Oo. Opo. So, sa ngayon, marami na pong nakapag-graduate. Yes diba, po, Teacher ma'am. Diday? Opo, kasi po parang
nakita namin kung ano yung pangangailangan ng tribo natin. Yun yung, kung gusto ng bata, yun yung kanilang tapusin para tulungan tayo. So, meron na po kami. Parang, pag mag-isa lang ako, nakakapagod. Pupunta ka sa kabilang tribo para turuan, para ipakita o para makita nila yung edukasyon. Tapos pupunta ka sa isang community. So, ngayon po, hindi lang isa yung community na meron po kami. Kung hindi 6 na community po ng tribo, meron na rin po. Wow! Na-inspire din po sila na, bakit doon sa community ninyo, nagawa ninyo, dito din sa amin, pwede namin gawin. Wow! So parang inaano po nila, pinaparisan nila yung, yes po. Yung nasimulan Opo, ninyo. Opo. At yun po yung pagod na sakripisyo na ginawa mo, hindi siya nakakapagod kasi sila yung gumagawa na ngayon. Tapos po, mayroon na po kami ngayong agriculture na nakapagtapos. So, paano niya turuan sa pagtatanim sa kapatagan yung mga magulang namin. Meron din pong agribusiness. Kasi po kami, yung mga tanim namin before, talagang doon lang, bibilhin ng 5 piso yung saging, ganun po. Ang mura naman nun. Opo, ganun po. Kesa po masayang or kasi pagkain ng mga inaalagaan namin yung baboy, pagkain ng inaalagaan namin yun na ganito. So, ang ginagawa po, okay, pwede ba tayong makapagbaba sa bayan? So, ngayon po, meron po kaming napagtitindahan po sa Saintsco, Manila po. Yes. Opo, sa may Bito Cruz, parang ganun po. So, nagagamit yung mga pinag-aaralan nila para mapadali at mas maging okay yung mga paninda, yung mga tanim. At alam ko na dun sa bagsakan ninyo, yung gulay na binibenta ninyo ay pinambibili ninyo ng mga school supplies na kakailanganin ng mga bata sa mga paaralan. Teacher Diday, may sorpresa po kami sa inyo. Meron po kaming mga school supplies dito, mga libro at school supplies na idagdag nyo na rin po dun sa mga pangangailangan ng ating mga bata sa inyong mga schools. Bigay po yan ng Rotary Club of Circuit Makati. Thank you po. Nakaka-inspire naman po. Teacher Diday, maraming salamat sa pag-share ng inyong kwento sa amin ngayong umaga dito sa Kada Umaga. Baka meron po kayong gustong pasalamatan or baka meron pong maitutulong ang ating mga kada natin para naman sa ikauunlad din ng ating mga IP sa Sierra Madre. Go ahead po, Teacher Ayun Diday. po, isa po, nagpapasalamat po ako. Ngayon po kasi nasa DepEd na din naman po ako nagtuturo. And then, nagpapasalamat po ako sa aming PSDS, Sir Jay Bailon, at sa amin pong principal, Sir Macber San Agustin. Ganun din po sa aking mga kasing guro at Happy Teachers Month po. Oh, wow! Happy Teachers Month! Sa lahat po mga teacher na Opo, next month po. Kaya maraming salamat po sa lahat. At nataon naman na World Dream Day ngayon kung saan iniisip natin, naglo-look back tayo dun sa mga pangarap natin dati na nung una ay pinapangarap lang natin pero ngayon ay naging totoo na. Opo, ma'am. Para pong kwento ninyo, Teacher Diday. Nakakatuwa. God bless you, Teacher Diday. At continue doing your great work para mas marami pang tumulad at gumaya sa inyong mga proyektong nasimulan. Yes po. Maraming salamat, po. Teacher Diday. It's such an honor to meet you. Mga kada, tunay po talagang isang malaking aspeto ng buhay ng isang tao, ang edukasyon. Sabi nga po ni Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Para pong ginawa ni Teacher Diday na ginamit po ang kanyang natutunan para sa ikauunlad ng kanyang mga kasama at ng kanyang komunidad. Sana po ay na-inspire din po kayo sa amazing story ni Teacher Diday at umabot saan mang sulok ng Pilipinas
ang kanyang naging magandang ehemplo at mabigyan ng access sa basic education ang mas marami pa nating mga kabataan. Maraming salamat, Teacher Diday! Thank you God po. bless you! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!